Noong nakaraang buhay ko, para mailigtas si Goting. Nadurad siyang 2 binti ko dahil sa pagkakasagasa. 3 beses niya akong binisita sa ospital. Noong una, sinabi niyang buti nga raw sakin. Sa pangalawa, isinama niya ang bago niyang boyfriend para ipamukha sa akin ang relasyon nila. Sa pangatlong beses, bumulong siya sa akin. Sa pinakamalambing niyang boses, na ang isang katawang baldado, ay nakakadiring tingnan. Nagtiis ako ng 8 taon sa wheelchair. Namatay ako sa sobrang sakit dahil sa impeksyon mula sa mga sugat sa pagkakahiga. Pagmulat kong muli, bumalik ako sa araw ng aksidente. Halos mabiyak ang eardrums ko sa nakakabinging tunog ng preno. Nakatayo ako sa gilid ng daan. Para akong natuod sa kinatatayuan ko. Sa paningin ko, isang itim na kotseng nawalan ng kontrol ang rumaragasa papalapit sa amin. Ang matinis na tunog ng pagkiskis ng gulong sa kalsada ay nakakakilabot pakinggan. Wala pang 5 metro ang layo. Nakatayo si Goting, ang kababata kong palagi kong pinoprotektahan. Sinadya niyang magsuot ng puting bestida ngayon. Halatang halata na pinaghandaan ang ayos ng buhok niya, na malambot na nakalugay sa kanyang mga balikat. Hawak pa niya yung mineral water na kabibili lang niya sa kantin ng school. At sa tabi niya, nakatayo ang sikat sa buong school na si Zhang Zikheng. Ang campus crush na 2 taon na niyang lihim na gusto. Malinaw na malinaw kong nakita. Nang paparating na ang sasakyan, kinapitan ni Goting ng buong higpit ang braso ni Zhang Zikheng. Halos bumaon na ang mga kuko niya sa laman nito. Nanginginig siya, namumutla ang mga labi niya na parang papel. Puno ng takot ang mga mata niya. Ang eksenang to, parehong-pareho sa nakaraang buhay ko. Pero ngayon, hindi ako sumugod kaagad, hindi tulad ng ginawa ko noon. Parang alon na bumuhos sa akin ang mga alaala. Dala-dala ang lansa ng dugo at ang lamig ng bakal ng wheelchair. Sa nakaraang buhay ko, sa eksaktong sandaling ito, parang baliw akong sumugod papunta kay Goting. At itinulak siya palayo gamit ang buong lakas ko. Pero anong isinukli niya? Sa mismong sandaling itinulak ko siya. Para iligtas si Zhang Zikheng. Siya naman ang nagtulak sa akin pasulong. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang tingin niya noon. Hindi pagkataranta, kundi pagkalkula. Yung lamig na parabang sinasabing, sakto, may pakinabang ka pala. Tapos, bumagsak ako sa harap ng mga gulong. Noong nagulungan ang 2 kong binti, yung sakit, hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Ang tunog ng mga buto kong nadudurog, ang pakiramdam ng dugong tumitilamsik, at ang mga sigaw ng mga tao sa paligid. Lahat yun naghalo-halo, parang isang bangungot na hinding-hindi mo na magigisingan. Sabi ng doktor, habang buhay na raw akong hindi makakatayo. Noong mga panahong nasa ospital ako, 3 beses lang akong dinalaw ni Goting. Ang una, 1 linggo pagkatapos ng aksidente. May dala siyang isang bouquet ng loyloy na carnation, nakatayo sa pinto ng kwarto. Nakakunot ang noo niya habang tinitingnan ako sa wheelchair. Sabi niya, "Shu Chen, bakit ba kasi ang lampa-lampa mo?" Yung tono niya, parang ang gan-gan lang. Para bang nadapa lang ako. Ang pangalawa, noong araw na naging sila ni Zhang Zikheng. Pumasok siyang nakakapit sa braso nito. Yung pagka-proud sa mukha niya. Hindi niya may tago. Sabi ni Zikheng gusto ka raw niyang makita. Tutal, nasaktan ka naman para iligtas ako, di ba? Nakatayo lang si Zhang Zikheng sa likod niya. Yung tingin niya sa akin. Paano ko ba sasabihin? Parang tumitingin sa isang asong pag-alagala na mamamatay na sa tabi ng daan. May awa, pero malayo ang loob. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Tumango lang siya. Ang pangatlo, at huling beses. Noong araw na lumabas ako ng ospital. Mag-isa lang siyang pumunta. Hirap na hirap si mama na buhatin ako pababa ng sasakyan. Tapos ilipat sa wheelchair. Halos 20 minuto kaming nagkandahirap. Nakatayo lang siya sa gilid at nanunood. Kahit isang daliri, hindi man lang niya ginalaw. Pagkatapos ng lahat, lumapit siya sa akin. Yumuko, at bumulong sa tainga ko. Mahina pero matinis ang boses niya. Bakit hindi ka pa diretsyong namatay? Nagkaroon ka pa ng baldado mong katawan. Nakakadiri kang tingnan. Huwag na tayong mag-ugnayan pa. Sabi ni Zikheng, ayaw niyang magkaroon pa ako ng anumang koneksyon sa iyo. Pagkasabi noon, tumayo siya ng tuwid. Pinagpag niya ang kamay na parabang may dumi, kahit wala naman. Tumalikod siya at umalis. Ang mga takong ng sapatos niya ay tumutunog sa sahig. Bawat tapak, bawat tunog, parabang tinatapakan ang puso ko. Kalaunan, narinig ko na lang na pumunta sila ni Zhang Zikheng sa Beijing. Masayang nagsama. At ako, nakaupo lang ako sa wheelchair sa loob ng 8 taon. 8 taon, mula sa isang 19 taong gulang na estudyante. Hanggang sa maging 27 anyos. Ang pinakabata, ang 8 taon na dapat sana'y pinakamasigla ako. Ganon na lang lumipas. Hanggang isang gabi, ang impeksyon mula sa bedsore ay nauwi sa sepsis. Ipinikit ko ang aking mga mata sa gitna ng matinding sakit. Nang magmulat akong muli, bumalik na ako sa sandaling ito. Bumalik sa mismong sandali kung kailan nagbago ang tadhana ko.
Shu Chen, tulungan mo ako. Ang sigaw ni Guo Ting ang nagpabalik sa akin sa realidad. Lumingon siya sa akin. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang maamo niyang mukha ay nabaluktot dahil sa takot. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Nanginginig ng todo ang mga daliri niya. Shu Chen, bilisan mo, hilahin mo ako. Babanggain na tayo ng sasakyan. Kung sa nakaraang buhay lang ito, siguradong sumugod na ako agad ng walang pag-aalinlangan. Pero ngayon, pinapanood ko lang siya. Pinapanood ang babaeng ito na kilala ko na mula pa noong 6 na taong gulang ako. Sabay kaming lumaki, sabay pumasok sa eskwela, sabay na pag-alitan ng teacher, sabay naming pinaghatian ang iisang ice candy. Noong bata pa kami, sabi niya, paglaki raw namin, papakasalan niya ako. Sabi ko, sige, pag kumita na ako ng pera, papakasalan kita. Nang lumaki na kami, hindi na niya iyon binanggit, nahiya na rin akong magtanong pa. Itinuring ko na lang iyong mga salitang iyon na sabi-sabi ng bata. At ibinaon ko sa puso ko ang mga damdaming iyon. Pero sa totoo lang, sa mga gabing hindi ako mapakali noong kabataan ko, pinantasiya ko rin talaga kung ano ang pakiramdam na makasama siya. Pero ngayon, lahat ng mga alaalang iyon ay naging isang malaking biro. Ang pinakamalaking biro, lumagpas ang tingin ko sa kanya. Papunta kay Zhang Ziqing na nasa likuran niya. Itong campus heartthrob na laging postura. Ngayon, wala nang bakas ng pagiging kalmado sa mukha niya. Pilit niyang iwinawaksi ang kamay ni Guo Ting. Pero dahil sa sobrang higpit ng kapit ni Guo Ting, hindi niya ito matanggal-tanggol. Nakikita ko ang saglit na pagkadiri sa mga mata niya. Para kay Guo Ting, at para na rin sa biglaang panganib na ito. Shu Chen, sigaw ulit ni Guo Ting. Halos naiiyak na ang boses niya. Palapit ng palapit ang itim na sasakyan. Mukhang sumuko na ang driver. Binitawan niya ang manibela, at tinakpan ng kanyang mukha. 3 metro na lang ang layo. 2 metro. Sa wakas, marahas na iwinaksi ni Zhang Ziqing ang kamay niya. Gamit ang buong lakas, nakawala siya sa mahigpit na pagkakahawak ni Guo Ting. Halos parang reflex siyang napaatras ng isang malaking hakbang. Naka-atras na sa ligtas na lugar. Nahila si Guo Ting kaya napatakbo siya pasulong. Hindi siya makapaniwalang lumingon kay Zhang Ziqing. Puno ng pagkabigla at sakit ang kanyang mga mata. Siguro hindi niya kailanman inisip na ang taong handa niyang ipaglaban hanggang kamatayan ay basta na lang siyang iiwan sa bingit ng kamatayan. Sa isang segundo lang niyang pagkatulala, nagbago ang lahat, sinagasaan ng mga gulong ang kanyang mga binti. Ang tunog ng mga butong na babali, malinaw at nakakapanindig balahibo, sobrang pamilyar sa akin yan. Pagkatapos ay ang nakakabinging sigaw ni Guo Ting. Napalumpasay siya sa sahig, mabilis na kumalat ang dugo sa puti niyang bestida. Isang pulang nakakasilaw, parang isang kakaibang bulaklak, nagsimulang magsigawan ng mga tao sa paligid. May naglabas ng cellphone para tumawag ng pulis. May iba namang sa sobrang takot ay tumalikod na lang at tumakbo. Pero ako, nakatayo lang doon at hindi gumagalaw. Pinapanood ko lang siya. Pinapanood siyang namimilipit sa sakit sa lupa. Pinapanood ang kanyang mga binti na nakabaluktot sa isang di pangkaraniwang anggulo. Siguradong bali na, katulad ng sinapit ko sa dati kong buhay. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Puno ng pagtataka at puot ang kanyang mga mata. Shu Chen, bakit mo? Hindi ako tinulungan. Paputol-putol ang kanyang boses. Nanginginig sa sobrang sakit, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Yumuko ako para magpantay ang aming mga mata. Guo Ting, naaalala mo pa ba? Mahina lang ang boses ko. Sapat lang para tayong dalawa ang makarinig. Noong grade 3 tayo, kinorner ako ng mga mas nakakatandang estudyante sa banyo. Ikaw ang tumakbo para tumawag ng teacher. Noong high school, noong naghiwalay ang mga magulang ko, nagtago ako sa isang sulok ng field para umiyak. Ikaw ang nakahanap sa akin. Sinamahan mo ako buong gabi. Noong first year high school ako, pinagbintangan ako ng kaklase kong nagnakaw. Ikaw ang tumayo para maging saksi ko. Naaalala ko pa ang lahat ng yun. May dumaang pagkalito sa mga mata ni Guo Ting. Para bang hindi niya maintindihan kung bakit ko biglang sinasabi ang mga ito. Tapos ngumiti ako. Isang ngiti na kahit ako mismo ay ramdam ang lamig hanggang sa buto. Kaya naman, sa nakaraang buhay, hindi man lang ako nag-isip na sumugod para iligtas ka. Pero ikaw, anong isinukli mo sa akin? Biglang nanliit ang mga mata ni Guo Ting. Ibinuka niya ang kanyang bibig na tila may gustong sabihin. Pero sa huli, isang masakit na daing lang ang lumabas sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Anong nakaraang buhay? Tumayo ako at hindi na siya tiningnan. Ang tunog ng ambulansya ay palapit ng palapit. Dumating na rin ang mga pulis. Nagsimula nang magkumpol ang mga tao. Nagtuturuan, nagbubulungan. Nakita ko si Zhang Ziqing na nakatayo sa di kalayuan. Nakakatakot ang pamumutla ng mukha niya. May kausap siyang pulis. Paminsan-minsan, napapasulyap ang tingin niya sa direksyon na ito. Pero agad din niyang iniiwas. Para bang ang babaeng namimilipit sa sakit sa sahig
ay wala man lang kinalaman sa kanya. Tatalikod na sana ako para umalis. Shu Chen. Biglang sumigaw si Guo Ting gamit ang lahat ng lakas niya. Huminto ako sa paglakad. Hindi ako lumingon. Ikaw. Mahina pero makamandag ang boses niya. Pagbabayaran mo ito. Hindi ko siya pinansin. Dir-diretso akong lumusat sa mga tao at umalis. Napakaganda ng sikat ng araw. Ang init ng alak sa katawan ko ay komportable sa pakiramdam. Huminga ako ng malalim. Dinama ang lakas na nagmumula sa aking mga binti. Sa nakaraang buhay ko, durog ang mga binti ko. Nagtiis ako sa wheelchair ng 8 taon. Pero ngayon, buo na ulit sila. Nakakalakad na ako, nakakatakbo, nakakatalon. Napakasarap sa pakiramdam, parang gusto kong maiyak. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Hindi basta-basta sumusuko ang isang tulad ni Guo Ting. Siguradong gagawa siya ng paraan para makaganti. At hindi ko pa tapos ang mga dapat kong gawin. Ang mga utang ng nakaraan. Kailangang singilin lahat, isa-isa. Hindi lang si Guo Ting. Pati na rin yung mga kaibigang lalo pa akong diniin noong paralisado ako. Yung mga kaklaseng yamurak sa pagkatao ko noong panahong lugmok na lugmok ako. Yung mga kamag-anak na umiwas sa akin dahil naging inutil ako. Walang sino man sa kanila ang makakatakas. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Kinuha ko ito para tingnan. Mensahe pala sa group chat mula sa class president nating si Lee Jin-gun. Mahalagang anunsyo. Tuloy ang class meeting natin mamayang hapon. May mahalagang sasabihin ng ating advisor. Kailangang umattend ang lahat. Sunod-sunod ang mga reply ng received sa baba. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo. Dahan-dahan akong nag-type, received. Kung ano ang darating, darating talaga. Nagsisimula pa lang ang buhay kolehiyo. At nagsisimula pa lang din ang paghihiganti ko. Guo Ting, I enjoy mo lang ang mga susunod mong araw. Panimula pa lang yan. Umalis na ang ambulansya, dala si Guo Ting. Dahan-daang nag-alisan ang mga nakikiusyoso. Ang naiwan na lang ay ang bahid ng dugo sa semento. Nangingitim na ang pula nito sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ako bumalik sa eskwelahan. Naglakad-lakad lang ako sa kalye ng walang direksyon. Yung pakiramdam ng matatag na pagtapak ng mga binti ko sa lupa. Halos ikaiyak ko. 8 taon. 8 buong taon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ulit na nakatapak ako sa lupa. Bawat hakbang ay parang tinitiyak kong hindi ito panaginip. Habang dumadaan ako sa isang milk tea shop, nakita ko ang refleksyon ko sa salamin ng bintana. Ang 19 na taong gulang na si Shu Chen. 182 sentimetro ang taas. Hindi naman sobrang maskulado. Pero kumpleto ang mga braso at binti. Makisig ang mukha. Ito ang pinakabatang edad ko. Sa dati kong buhay, sa ganitong edad. Dapat sana'y nagpapawis ako sa universidad. Tumatakbo sa basketball court. Nagpupuyat sa library. Nagpapakitang gilas sa mga school club. Pero sinira ng isang tulak na yon ang lahat. Ngayon, heto na naman ang pagkakataon sa harap ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Hinanap ko sa contacts ko ang pangalan ni Dad. Nakatutok ang daliri ko sa dial button. Nag-alinlangan ako ng matagal. Pero sa huli, pinindot ko pa rin. 5 ring bago niya sinagot. Narinig ko sa kabilang linya ang paos na boses ni Dad. Rinig na rinig ang kalampaygan ng mahjong sa background. Dad. Ako to. Oh, Chen. Bakit? Busy ako rito. Halata sa tono niya ang pagkainip. Nai-imagine ko siyang hawak ang telepono sa isang kamay. Habang ang isa niyang kamay ay kumukuha pa rin ng pyesa. May nangyari kasi rito. Anong nangyari? Naubusan ka na ng pera. Di ba kapapadala ko lang sa'yo ng 800 noong nakaraang linggo? Hindi tungkol sa pera. Tumigil ako sandali. Naaksidente sa kotse si Guo Ting. Baka hindi na may salba ang 2 binti niya. Natahimik ng ilang segundo sa kabilang linya. Tapos, narinig ko siyang sinabihan ang mga kamajong niya na, sandali lang. Sumunod ang mga yabag. Humina ang ingay sa background. Malala ba? Paano nangyari? Okay ka lang ba? Sa wakas, may bahid ng pag-aalala sa boses niya. Okay lang ako. Kalmado kong sabi. Nandoon din ako nang mangyari iyon. Malayo lang ako. Mabuti naman kung ganoon. Tila nakahinga siya ng maluwag. Si Guo Ting. Talagang minalas siya. Alam na ba ng mga magulang niya? Siguro nasabihan na. Sige, dalawin mo siya sa ospital kapag may oras ka. Bilhan mo ng prutas o kung anuman. Tutal, magkababata naman kayo. Kailangan pa ring marunong makisama. Muling natahimik. Tay, nagsalita ako. Kung sakaling mabaldado ako, aalagaan mo ba ako? Masyadong biglaan ang tanong na iyon. Maging ako ay natigilan sandali. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Itay sa kabilang linya. Ikaw talagang bata ka. Ano-anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Kung ano-anong kamalasan ang sinasabi mo. Nagtatanong lang naman. Anong tanong-tanong? Anak kita, kung may mangyari man talagang masama, syempre aalagaan kita. Medyo naging emosyonal ang tono niya. Pero kung ano-ano kasing iniisip mo, mag-aral ka na lang ng mabuti. Humanap ka ng magandang trabaho sa hinaharap.
Mas mabuti yan kaysa sa kahit ano. Napangiti ako. Ang sagot niya, parehong-pareho noong nakaraan kong buhay. Noong mga panahong iyon, nakarate ako sa kama sa ospital. Araw at gabi akong inalagaan ni mama. Araw-araw, lalo siyang nangangayayat model. Si Papa, noong una, araw-araw siyang pumupunta sa ospital. Tapos naging isang beses na lang sa isang linggo. Hanggang sa naging isang beses na lang sa isang buwan. Sa huli, sinabi niya, "Anak, kailangan din ni Papa na mabuhay. Sapat ng alagaan ka ng nanay mo. Kailangan kong lumabas para kumita ng pera." Pagkatapos noon, bihira na siyang bumisita. Hanggang sa bumagsak sa pagod si Mama. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ang akuin ang responsibilidad sa pag-aalaga sa akin. Pero wala pang 3 buwan. Kumuha na siya ng caregiver. At bumalik na naman siya sa pakikipagmajong. Nalaman ko. Sabi ko, "Pa, magpakabuzi na po kayo." Binaba ko ang tawag. Matagal akong nakaupo sa isang bench sa gilid ng daan. Ramdam ko ang init ng araw sa balat ko. Bago ako tumayo at naglakad papuntang eskwelahan. Ang class meeting sa hapon ay sa 3rd floor, room 302 Nanograms Teaching Building. Pagdating ko sa pinto ng classroom, puno na ng tao sa loob. Wala pa ang aming advisor. Ang mga kaklase ko ay nagkumpol-kumpol at nag-uusap. Narinig nyo ba? Na aksidente daw si Guting. Talaga? Seryoso? Kailan nangyari? Kaninang tanghali lang. Doon sa kalsada sa tapat ng gate ng school. Maraming nakakita. Grabe ba? Parang nabali raw yung binti niya. Ang dami raw dugo. Nakakatakot. Diyos ko, kung ganun, paano na siya sa? Hindi tinapos nang nagsasalita ang kanyang sasabihin. Pero lahat kami, naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pumasok ako sa classroom. Ang kaninang maingay na bulungan. Bigla na lang bumigat ang pakiramdam sa paligid. Lahat ng mata, nakatingin sa akin. Nandoon din ako nang maaksidente si Guting. Malinaw na kumalat na ang balita. Shu Chen. Isang babae ang biglang tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako para tingnan. Si Su Xiao pala, ang roommate at best friend ni Guting. Nakasuot ng bilog na salamin. Mukhang mahinhin at tahimik, pero sa mga sandaling iyon, masama ang tingin niya sa akin. Punong-puno ng akusasyon ang mga mata niya. Narinig ko, nandoon ka raw nung nangyari yon. Hindi malakas ang boses niya. Pero sa sobrang tahimik ng classroom, napakalinaw. Lahat ng tao, tutok na tutok sa amin. Tumango ako. Humanap ako ng bakanteng upuan malapit sa bintana at naupo. Kung ganun, bakit hindi mo siya sinagip? Mapang-akusa ang tono ni Su Xiao. Hindi ba't magkababata kayo? Sabi ni Guting. Ikaw raw ang pinakamatalik niyang kaibigan. Lalong tumahimik sa loob ng classroom. Ramdam ko ang tingin nilang lahat. Para itong mga karayom na tumutusok sa balat ko. Masyadong malayo. Huli na ang lahat. Kalmado kong sagot. Yun ang totoo. Kahit gugustuhin ko mang iligtas siya, hindi ko na magagawa. At least, sa pisikal na paraan, imposible talaga. Huli na ang lahat. Sarkastikong ngumisi si Su Xiao. Paanong narinig ko na si Zhang Zikheng nga ay nakaiwas pa. Pero ikaw, huli na para sayo. Hindi kaya sinadya mo. Pagkasabi niya noon, sabay-sabay na napasinghap ang lahat sa classroom. Ilang mga kaklase ang nagpalitan ng tingin. Mga tingin na may malalim na kahulugan. Ganito talaga ang mga tao. Hindi kailangan ng ebidensya, hanggat may isang butil ng pagdududa. Kaya nitong lumaki sa imahinasyon nila at maging isang dambuhalang puno. Su Xiao, anong ibig mong sabihin? Tumingala ako at tinitigan siya ng diretso. Nailang siya sa pagtitig ko. Pero naglakas loob pa rin siyang magsalita. Wala akong ibang ibig sabihin. Nagtataka lang ako. Ang bait-bait sa'yo ni Guting. Tapos ikaw, paano mo nasabing mabait siya sa akin? Pinutol ko ang sasabihin niya. Natigilan si Su Xiao. Ang mga nakikita ninyo, ay iyon lang gusto niyang ipakita sa inyo. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Su Xiao, mag-iisang taon na kayong magka-roommate ni Guting. Talaga bang kilala mo siya? Oo naman, kilala ko siya. Namula ang mukha niya. Mabait si Guting, malumanay, at tapat makisama. Kitang-kita naman yan ng lahat. Talaga, napangiti ako. Kung ganoon, naikwento ba niya sa'yo? Noong second year high school tayo. Para maaga niya ang pwesto bilang top 1 nanogram batch. Palihim niyang pinunit ang mga reviewer ko. Biglang nanliit ang mga mata ni Su Xiao sa gulat. Naikwento ba niya sa'yo? Noong summer vacation ng 3rd year. Kahit alam na alam niyang allergic ako sa alak, nilagyan niya pa rin ng alak ang inumin ko sa class reunion natin. O naikwento ba niya sa'yo? Na noong nakaraang linggo lang, binasa niya ng palihim ang diary ko. Tapos ipinagkalat niya sa lahat na may crush ako sa isang babae. Natahimik ang buong classroom. Natulala ang lahat. Sinungaling ka. Nagsimulang manginig ang boses ni Su Xiao. Hindi ganyang klaseng tao si Guting. Kung ganoon nga ba siya o hindi? Alam mo yan sa puso mo. Tumalikod ako at bumalik sa upuan ko. Ang sa akin lang, huwag basta-basta husgahan ang hindi mo alam. Pagkasabi noon, pumasok ang guidance counselor.
Isang lalaking nasa mga 40 anyos. Apelyidong Chen. Nakasuot siya ng makapal na salamin. At palaging seryoso ang mukha. Halatang nabalitaan na niya ang tungkol sa aksidente. Hindi maganda ang timpla ng mukha niya. Kumpleto na ba ang lahat? Tiningnan niya ang buong klase mula sa kinatatayuan niya sa harap. Tumayo ang class president para mag-check ng attendance. Maliban po kay Guoting na na-hospital. Narito po ang lahat. Tumango si Counselor Chen. Huminga siya ng malalim. Sigurado akong nabalitaan niyo na. Na-car accident si Guoting kaninang tanghali. Medyo seryoso ang kalagayan niya. Nakipag-ugnayan na ang eskwelahan sa mga magulang niya. Kasalukuyan siyang ginagamot sa ospital. Huminto siya saglit bago magpatuloy. Bilang mga kaklase, dapat nating ipakita ang ating pag-aalala at tulungan siya. Nakausap ko na ang mga class officer. Bukas, mag-oorganisa tayo ng ilang representative para bisitahin siya sa ospital. Sagot ng class fund ang gastos. Sino ang gustong mag-volunteer? Natahimik ang buong classroom. Si Su Xiao, na kanina lang ay galit na galit. Ngayon ay nakayuko at nagkukunwaring nagbabasa ng libro. Karamihan din sa ibang mga estudyante ay umiwas sa tingin ng counselor. Kumunat ang noo ni Counselor Chen. Wala bang may gustong pumunta? Hindi ba't maganda naman ang pakikasama ni Guoting? Wala pa ring umimik. Sa wakas, may isang lalaking nagtaas ng kamay. Si Zhang Zikheng. Nakaupo siya sa huling hilera. Sobrang putla pa rin ang mukha niya. Pero bumalik na ang dati niyang kahinahunan. Sir, sasama po ako. Kalmado ang kanyang boses. Hindi mabasa ang emosyon niya. Bahagyang gama ng ekspresyon ng counselor. Sige, si Zhang Zikheng. Mayroon pa ba? May 2 o 3 pang nagtaas ng kamay. Mga babae silang lahat na may maayos na pakikitungo kay Guoting. Nag-alinlangan sandali si Su Xiao bago nagtaas din ng kamay. Tumango ang counselor. Sige, kayong mga iyan na lang. Bukas, 2:00 ng hapon. Magkita kita sa gate ng school. Huwag kalimutang bumili ng bulaklak. Bumili rin kayo ng prutas. Ipa-reimburse nyo na lang ang pera sa life committee member. Huminto siya sandali at tumingin sa akin. Shu Chen, magkababayan kayo ni Guoting. Mula pagkabata, sabay kayong lumaki. Hindi ka ba sasama? Muling napunta sa akin ang tingin ng lahat. Inangat ko ang ulo ko. Sinalubong ko ang tingin ng counselor. Sir, may part-time job po ako bukas ng hapon. Hindi po ako makakapag-leave. Totoo yun. Noong nakaraang buhay ko, matapos akong maparalisa. Para lang mapagamot ako ng pamilya ko. Nabaon sila sa utang. 3 trabaho ang pinasukan ng nanay ko. Ang tatay ko naman, maghapong naglalasing para takasan ang problema. Sa buhay na to, hindi ko nahahayaang mangyari ulit yun. Kailangan kong kumita ng pera. Habang mas marami, mas maganda. Mukhang hindi masyadong nasiyahan ang counselor sa sagot ko. Pero wala siyang sinabi. Tumango na lang siya. Sige, kung may iba pang estudyanteng gustong pumunta, pwede naman kayong pumunta ng kusa. Ngayon, dumako na tayo sa mahalagang anunsyo. Sinimulan na niyang talakayin ang schedule ng final exams at summer internship. Inilabas ko ang notebook ko at nagpanggap na nagsusulat. Matagal nang lumilipad ang isip ko. Ang pinsala sa binti ni Guoting. Halos kapareho ng sinabi ng doktor noong nakaraang buhay. Durog ang buto niya. Malubha ang pinsala sa mga nerve. Kahit pa sumailalim siya sa maraming operasyon, ang kaya na lang niyang gawin ay piliting tumayo. Kailangan niyang gumamit ng saklay para makalakad. At habang buhay siyang makakaramdam ng sakit, hinding-hindi na siya makakapagsuot pa ng magagandang bestida. Hinding-hindi na niya may sasayaw ang paborito niyang sayaw. Gumuho na ang pangarap niyang sumayaw. Katulad ng pangarap ko sa basketball sa dati kong buhay. Nang maisip ko yun, wala akong naramdamang kagalakan. Tanging isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Simula pa lang to, Guoting, noong itinulak mo ako sa impyerno.